Siniguro ng Department of Transportation na wala sa mga empleyado ng NAIA ang matatanggal sa trabaho kasunod ng gagawing pagsasapribado ng paliparan. Paliwanag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ia-absorb ng San Miguel Corporation ang mga empleyado ng NAIA, habang mananatili naman sa Manila International Airport Authority ang iba pang mga empleyado ng airport. Those who are involved in operations will be absorbed by the concessionaire, no? Yung those who will be involved in the regulatory function will stay with MIAA. Walang mawawala ng trabaho. Samantala, ayon naman sa MIAA, magkakaroon ng pagtaas ng rate sa mga tenants sa paliparan dahil sa gagawing privatization. Gayunman, tiniyak ng ahensya na magiging makatwiran pa rin ang rates na kanilang sisingilin. Paliwanag ni MIAA General Manager Eric Jose Ines, higit 2 dekada na rin nang huling magkaroon ng adjustment sa bayad ng mga tenant sa NAIA. Pero pagdating naman sa passenger service charges ay walang magiging pagbabago. Dito kukunin ng concessionaire ang revenue kung saan 82.16% ang ibibigay nilang share sa gobyerno. Definitely, we'll expect some in terms of rentals, the navigational charges, all of it. Really, it has been a long time. 24 years is a long time. The last time was somewhere like April 2000. Yeah. So it's about time that we really, raise some rates. Sa loob ng 30 araw magsasagawa ang DOTR at ang SMC ng concession agreement para sa 15 taon na public-private partnership. Habang sa loob naman ng 3 hanggang 6 na buwan ay magsisimulang mag-take over ang SMC para sa rehabilitasyon ng main international gateway ng bansa. Siguro it will take 3 months to 6 months, no? But we'll try our best to do it as early as possible, no? So that we can start the operations and maintenance of this project, no, by the private sector. Ayon sa MIAA, napapanahon na para mag-invest ang private sector sa NAIA dahil kulang na ang pondo ng gobyerno para tustusan ang rehabilitasyon na kinakailangan dito. I think we do need a participation of the private sector. It's about time that we should try to do things and modernize this airport. Well, so far, we don't have the funds. Dagdag pa ni Secretary Bautista, nagiging overcrowded na rin ang NAIA dahil sa dami ng mga pasahero ngayon. Kaya naman dapat na anyang itaas ang capacity ng airport sa 60 million passengers kada taon. At kailangan dito ang partisipasyon ng pribadong sektor. We need to improve Manila International Airport, no? Because as you know, it is a very congested airport, no? With a capacity of 35 million passengers per annum, handling almost 50 now, no? We really need to modernize this airport so that we can provide better service to our passengers. Samantala, wala naman sa plano ng DOTR na palitan na ang pangalan ng Ninoy Aquino International Airport. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.